hindi natatapos. His love is beautiful. His love is everywhere. Do you agree? Amen! Alright, everybody, let's all stand up and worship the love himself. Let's worship God! You surrounded me with the songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my life.
Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. And while we're worshiping, meron po mag-iikot sa inyo na prophetic team to pray and encourage you. Come on, hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Sinasabi po sa salita ng Diyos sa Pahayag chapter 4 verse 11, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Amen. Tunay nga na nararapat ang Diyos sa ating papuri sapagkat siya ang nagbigay sa atin ng buhay at pag-asa. Sa kanyang mga gawa, nakita natin ang kanyang katapatan at walang hanggang pagmamahal. Kaya Panginoon, narito kami ngayon umahawit. Tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Lord God. Hallelujah. Kailan may hindi ka na babago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, paghahawakan ko. Mamamalaki sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus,
ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ika'y nararapat. Come on, let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Open your mouth and worship God. Hallelujah. Karapat-dapat ka. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha, kami iyong likha, lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas sa pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Good afternoon po. Ayan. Di pa po tapos si Lord, nagsisimula pa lang. Ayan. And we are the prophetic team po. And we are here po to release a prophetic word and paintings that we receive, okay, during our quiet time with God. And we believe po that the Lord has something to say to all of us this afternoon. As 1 Corinthians 14 verse 3 says, "But when someone prophesies, he speaks to encourage people, to build them up, and bring them comfort." So, when we release these words po to you, kahit di po kayo tinawag dito sa harapan, you can still receive it po by faith. Amen? So, yun, sisimulan ko na po. Ayan, nandito po ba si Lady Gail? Ayan, Lady Gail. I just want to release this prophetic picture po sa'yo. Ayan.
Yan. So, hi! Nagulat ka ba nalaman ko yung name mo? So, nung January pa lang, isa ka sa hina-highlight sa akin ni Lord. I don't know you, but every time I see you singing and worshiping God, you really caught my eye. And I believe si Lord yon. May word na siyang dina-download sa akin para sa'yo. And as I receive word from God, nagsisik pa ako, Lord, sino yung gusto mong bigyan ko ng word? Then God leading me na, I want you to prophesy sa isang youth. As I continue to pray, finally, binalik ako ni Lord sa isang youth na nagsiserve sa Kanya through worship ministry, and that is you, Gail. Yan. And I receive, yan sa picture, kung makikita mo, that is a contagious fire. So this contagious fire po na inimpress sa akin ni Lord is now happening to you, within you and in your life. Hindi ko alam kung kita mo yon or ramdam mo din yon or even ng mga tao sa paligid mo. Hindi ka lang basta Christian, sinasabi sa'yo ni Lord, pero you are a God's child and His disciple. God is molding you to be the woman He wants you to be. And the fire, ayan na nakikita mo sa picture, it means purification and refining. Sa youth season mo ngayon, may experience mo kung paano ka imomold at gagamitin ng matindi ni Lord. Sa generation na to, bata o matanda will not look down on you because you are young. But they will listen to you even if you are young, as you set an example in speech, conduct, love, faith, and purity. People will be blessed. Ayan, because God has the one who appointed you and at work in you. Yung magiging fuel mo, ayan, bakit ka nakakahawa? Bakit yung fire mo contagious? Dahil sa love mo for God. And as I see you worshiping God, Gail, nakita ko yung pagmamahal mo sa Panginoon talagang nag-overflow. This 2025, dalawang bagay yung papalakasin ni Lord sa buhay mo. Una, yung relasyon mo sa Kanya, pati na yung passion mo sa paglilingkod mo sa Diyos sa iba't ibang paraan. Receive this word in Mark 12 verse 30. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. And if you champion this one thing, if you continually loving God with your all, you will be the one of the contagious youth in this generation. Receive it in Jesus' name. Amen. Thank you. My name is Jenna po from Central Prophetic Ministry. This word and prophetic painting is for Briones family po. With your husband po and kids. Ayan, receive this painting po. Ayan, but if it also speaks to you, I pray that you also receive it by faith in Jesus' name. You may now experiencing all of the blessings that you've been praying for so hard at natutupad na isa-isa. Pero the Lord wants to tell you, hindi pa siya natatapos dyan. The Lord wants to tell you that He loves your family so much and He intends to preserve every single line of generation na meron ng Briones family. Your family will bring impact to every single generation, and you as a married couple will counsel other couples as well. And your testimonies, all those cries, pain, as a couple, will be their guiding path for them to return to Jesus and to lead their family as well to God. Yung mga pinagdaanan nyo po ay hindi sayang because get ready, for this is your season that everything will make sense. Every single question will be answered in God's timing. The Lord sees every single obedience that you did as a couple, even if there are moments that it doesn't really make sense, yet you chose to obey. Your children will be part of the generation na binubuo ng Lord that will create impact. At pag po kayo magulat kung isang araw gagawa ng matitinding milagro si Lord through their young age. Because God has called them for something great. God is raising a godly generation and your children is part of it. Not just part of it, they're part of the front lines. And as you become a family on a mission, God will protect you, God will keep you, and there's no single weapon formed against you, and your family will prosper.
Your family will be a source of hope to many, and it's time to be awakened as a whole family in Christ. Maraming taong makikita si Jesus sa pamilya niyo po, and you will be a source of love. And it will transcend to every single people na plano ni Lord na makilala niyo. Continue to battle in the Spirit, continue to be faithful and obedient to Christ, and continue to honor Him as a family. For in due time, even the dreams that you've kept hidden for so long in your hearts, magugulat po kayo, tutuparin ni Lord right in front of your eyes. And let me end with this verse, Isaiah chapter 60 verse 22. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam, at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako, si Yahweh, na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. I hope it makes sense to you po, and God bless you, Amen. Hallelujah. Sabay-sabay nating awitin. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. For the last time, awitin natin ng solemn. Awitin natin ito ng nanggagaling sa ating puso. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Lord God. Hallelujah. For the last time, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. For the last time, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa presensya mo, Lord God, ngayong hapon ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, napakasarap magpuri sa inyo, Lord God. Panginoon, binabalik namin sa inyo ang lahat ng papurit pagsamba sa tayong pangalan mo lamang, Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Thank you, prophetic team and worship team, for that spirit-filling worship. Grabe si Lord, no? Palakpakan natin ang Panginoon. Life Giver, magandang hapon po. Ako po pala si Dave Resurrection. Ako po si Jessica Jasmine Resurrection.
And we are here to share our life-giving testimony. Sino po ba dito ang sinubok na ng Panginoon ang inyong pananampalataya? Naitanong ko po ito dahil ito po ang aming naranasan bago pa man po kami magpakasal. 2018 po nung kami magkakilala at 2019 po nung sinagot ko na po siya. Ay mali, yung sinagot niya po pala ako. Katulad ng karamihan, dumaan din po kami sa pagkarami-raming pagsubok. Muntik nga po kami hindi pa magkatuluyan. Pero awa ng Diyos, hindi niya ito pinayagan. April 2023, nung nag-propose po ako sa kanya, sa kabutihang palad, natanggap ko naman po ang kanyang matamis na oo. Pero, ang unang tanong na pumasok sa isip ko, kaya na ba ng wallet ko ang magpakasal? Again, I'm Jessica po, and I am a warrior. Yes, tama po ang pagkakarinig ninyo. Warrior po instead of warrior during difficult times. I'm a type of a person na gusto ko po lagi na foresee yung mga bagay-bagay, especially in terms of finances, para lagi po akong prepared. Hindi po ako basta-basta kumukuha ng gastusin na out of my means. Very practical po, in short. Kaya nga po, after niya mag-propose from engineer, bigla po ako naging accountant. Agad-agad at inayos ang aming finances. That time, I was able to project na ang finances namin up to our wedding day and concluded na hindi kakayanin ng gastos. Sa aming dalawa, ako po ang mayroong dream wedding. Wala pa man po akong girlfriend noon. Alam ko na kung anong gusto ko kapag oras ko na magpakasal. Gusto kong maikasal outdoors na malapit sa kalikasan at kalangitan. Kaya nga po, isa-isa namin binuk yung mga suppliers namin upang may sakatuparan itong dream wedding na ito. Pikit mata ko po na binuk yung mga suppliers na ito habang yung magiging asawa ko ay kabadong-kabado na sa pag-aalala sa pambayad namin. Pero, alam niyo po ba sa mga panahong iyon, hindi ako nakaramdam ng kaba at sinabi ko kay Jasmine na God will provide. Matagal ko na po itong sinasabi sa sarili ko, especially kapag nararamdaman ko magkukulang ako sa finances. God will provide. Yan po ang mga salitang narinig ko sa aking partner all throughout our wedding preparation. Lalo na kapag alam niyang nag-aalala ako or nag-overthink. Sa kabila po ng kinakaharap namin na ito, my partner encouraged me to continue giving tithes and offering. Hindi po talaga sumuko si Dave sa God will provide. Despite all difficulties. At first, hindi po ako napapanatag talaga, lalo na at nakikita ko over budget na kami. Pero habang papalapit po ang wedding namin, unti-unti pong nabibigyang linaw yung finances namin. At tunay nga po na God is providing and will always be. October 2023, 6 months before our wedding, aminado na akong kukulangin talaga kami at kailangan na namin maghanap ng part-time jobs. Sa panahon na ito, hindi hinayaan ni Lord na tumagal ang pagiging warrior ko. Sinurpresa kami ni Lord ng isang unexpected blessing. Na-promote po ako as manager ng aming team. A week before our wedding day, nasettle na po agad namin ang mga bayarin. Mga bayarin na hindi namin inaakala na mababayaran namin at the start of our preparation. Our wedding went smoothly at walang nangyaring mga aberya. Thank you kay Lord at salamat din sa asawa ko na may sariling dream wedding. Dahil sobrang saya po pala maikasal. It was a day that I'd always look back and would always feel the goodness of God. Hindi lamang po ang wedding ang nabayaran namin dahil po sa God will provide ko. Binigyan po kami ni Lord ng bonus upang makapag-honeymoon sa dream country namin, which is South Korea. Hindi na po namin in-expect na ma-approve ang visa namin dahil nga po ang finances namin ay napupunta sa wedding. Pero God is so good. He made a way para maranasan namin ito. Hindi pa po dyan natatapos ang blessings ni Lord. Isa sa mga ninang namin extended her house to us at hinayaan niya kami na tumira for free until we can finish our own house. Ang binabayaran lang po namin ay yung mga utilities at tinuturing po namin itong napakalaking blessing. Lalo na't nagsisimula pa lang po kami sa buhay mag-asawa.
Year 2019, nag-invest po kami sa aming pinagtatrabahoan na kumpanya through buying company shares. Napakaganda po ng timing dahil sakto po, nag-mature na yung investment namin after the wedding. Salamat po sa Diyos sapagkat hindi lamang po dumoble, hindi rin tumriple, almost quadruple na po ang naging value niya after 5 years. Pinagsama po namin dalawa ni Jasmine ang aming nalikom at ginamit upang makapagsimula kami bilang mag-asawa. Sa patuloy po na pag-provide ni God, nakabalik po kami ng house and lot at kasalukuyan na pong ginagawa. And we're praying po na makalipat na doon by second quarter of this year. Nag-invest din po kami sa isang condo unit with the intention to turn it into a business someday. Lahat ng ito po ay pinagdasal namin sa ating buhay na Panginoon. At kami po ay nagagalak dahil pinayagan niya po kami magkaroon ng ganitong mga bagay. Hindi pa dyan natatapos. I received another good news, another unexpected increase sa salary po. Ang binigay sa akin ni Lord. Grabe po magpakilig si Lord. At siya nga pong tunay na Lord rewards His faithful servant. Sobrang saya po namin na may increasean din po namin yung pag-give back namin kay Lord. Lahat ng ito po ay dahil sa goodness ni Lord. Kaya we should always have a grateful heart. Huwag mong hayaang baguhin ka ng mga blessings bagkus mas lalo tayo maging humble at ibalikan lahat sa pangalan ng Panginoon. Life Giver family, kung natulungan ka na ng Diyos dati at napagtagumpayan mo ang buhay mo, ano pa ang pumipigil sa iyo na magtiwala ulit this time sa Kanya? Kung mas mahirap ang kinakaharap mo ngayon, ibig sabihin lang nun ay nahasa ka na ng Panginoon sa ganyang situation. At naniniwala akong kaya natin mapagtagumpayan lahat ng ito basta kasama natin ang Diyos at magtiwala sa Kanya. Rely on Him because He is our source. Source of everything. Happiness, solution, peace of mind. We encourage you to continue to give even in the most difficult times. Hindi man material things or finances ang balik nito sa'yo, but it can be into other things like your career, relationship with your family, health, and so many more. Endure the process of your struggles right now. Malay mo, yung testing mo ngayon will someday turn into a testimony. Again, I'm Dave Resurrection. I am Jessica Resurrection And we are Life Giver. Church, let's give. Amen. Tatayo tayong lahat. Batiin natin ang tatlong tao. Sabi mo sa kanya, Happy Valentine's Day. Kahit tapos na. Yan, mga nasa likod. Batiin niyo yung mga single, nakatabi niyo. Sabihin niyo, magkakajowa ka na rin. Yan. Pero kung 13 years old, huwag mong sabihan. Amen. Sino po dito excited sa word ni Lord sa kanya? Ngayong hapon na ito, ako po ay excited din. But before that, let's just pray and open this preaching kay God. No? Let's lift up our hands. Father, we appreciate
your presence in this place. Salamat po sa mga magagandang prophetic na na-release at testimony na narinig namin. And we believe it will also happen to our lives. And right now, I pray that you will continue to open our hearts and minds as we hear your word. Hindi kami papayag na lalabas kami ng church na ito nang hindi mo nababago. Maraming salamat po in Jesus' name. And everybody say, Amen. Palakpakan natin si Lord. And you may sit down. Yes. Again, magandang hapon po sa inyong lahat. If this is your first time, lahat ng mga naka-green stickers, gusto namin kayong i-welcome sa Life Giver Church. Ayan, kung naka-green yung katabi mo, shake his or her hands and welcome them. Tayo po ay isang pamilya dito. Palakpakan naman natin ang mga new friends. Yes, and of course, okay, para akong new friend ngayon kasi after 2 months, yay! I'm finally back. Na-miss ko ang church. Parang di nag-church. Okay, kakapanganak ko lang para sa mga hindi alam. 2 months na akong, 2 months after, pakita natin yung picture ni Marcus. Yay! Yan. Kung 2 months na siya, 2 months na rin akong di ba? Syempre. So, I am so happy na to finally be back and to preach to all of you God's Word. Are you excited? Are you excited? Ayan. So, let's end this Love and Purity Month. Simula nung 2020 ata, sa Life Giver, hindi na natin tinatawag na Valentine's Month, di ba? Hindi na Valentine's Day, pero we declared that every February is Love and Purity Month. Tama ba? And as we end this Love and Purity Month, i-end natin siya with a commitment. Sabi mo nga, commitment. Yes, commitment kung saan mo i-build yung love mo, yung relationship, and yung marriage din yung lahat. Yes, baka isipin nyo, hindi pa ako kasal or what, pero itong message na ito is for everybody. Alright, so the title of my preaching today is Built to Last. Yan. Sabi niyo nga, built to last. Parang teleserye ata yan or kanta. Importante po kasi na alam natin kung saan dapat nakatayo or nakatungtong ang marriage natin or relationship natin na si Lord mismo yung nagbigay. Kasi if not, it will never work. Amen po ba? Kaya ngayon, as we talk about built to last, we will study the life of Isaac and Rebecca. So napag-usapan natin si Boaz, si Ruth nung first week, tapos si Aquila and Priscilla, sino pa ba? Si Hosea and si Gomer, no, na pinrich ni Rev Lovely na napakaganda. But ngayon, pag-usapan naman natin si Isaac and Rebecca. And you know, may dalawa po akong nakita sa simula at sa mga unang taon ng marriage nila na pwede po nating kapulutan ng aral, kapulutan ng foundation. Kaya again, whether single ka, single parent, nililigawan, mayroon bang nililigawan dito? Sino dito ang nanliligaw? Sino dito in a relationship? Come on. Tarang mo pag ganun siya. Talaga naman. Okay, in a relationship, sino dito ang engaged? Engaged, talagang emphasize. Sino dito married? Ayan, maraming may kasal. At kung ikaw ay single parent din, nakafocus ka sa anak mo, this is for you. Okay? So, 2 things a marriage should be built on. Okay, dalawa lang, and later, at the end of the preaching, I pray that we will all commit. Lord, itatayo ko yung relasyon ko, yung pamilya ko, yung marriage ko sa dalawang bagay na ito. Number 1, marriage built on faith and obedience. Bakit gano'n? Na-reveal agad yung point. Okay, ihimay-himayin natin. Yung story ni Isaac and Rebecca, bakit natin na-conclude na, okay, unang-una, I should build my marriage sa faith and obedience. Kasi, alam niyo po, I want you to understand na ang marriage is not only built on love. Tama ba? It must be built in faith and obedience. Sabi nga nila, hindi lang puro kilig ang marriage. Lahat ng mga kasal, amen ba? Wow. Okay? Hindi lang kilig ang marriage. Real world siya. Di ba? Pinakasalan mo siyang ang gandang-ganda niya, pero dinosaur pala.
Di ba? Talagang, okay, ikaw, ito ba yung pinakasalan ko? Parang dati ang hin mo. Hindi ka makabasag pinggan pag tumatawa ka, nagde-date tayo sa Jollibee. Pero, gano'n na yan, para kang Armalite na. Di ba? Kapag everyday sa bahay, magugulat ka kasi real world ang pag-aasawa. Nandito ang totoong laban. Tama ba? At hindi na siya yung magpapakipot ka kasi crush mo. Di ba? Ay, kapalan ko yung lipstick ko kasi nandiyan si crush. Magsusong lead siya. Para pag nagtaas siya ng kamay, taas ko rin kamay ko, mag-hold hands kami. Hindi ganun. Kasi hubad kang papasok sa marriage na kailangan maintindihan ninyong mga youth. Taas ang kamay ng mga youth. Okay? Okay? This is for you also. Kailangan mo maintindihan na hindi lang puro kilig ang marriage. Hindi rin minamadali ang love kasi hindi lang siya feelings. Amen. And I want you to understand that faith and obedience are highly involved in marriage. Nakakatuwa po, sa story ni Isaac and Rebecca, hindi lang silang dalawa ang involved. Pero may ilang mga tao, importanteng tao sa buhay nila ang involved, na dahil sa faith and obedience ng mga tao na yon, nabuo ang kanilang marriage. Isa-isahin natin. Nandito pa ba kayo? Yes, letter A. Sino yun? Kaninong faith and obedience? Letter A, write this down. Faith and obedience of Abraham. Or should I say, the father. Sabi po ng Genesis chapter 24, verses 1 to 4, basahin ko na lang muna. Now, Abraham was old, well advanced in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. So Abraham said to the oldest servant of his house, who ruled over all that he had, please put your hand under my thigh, and I will make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I dwell, but you shall go to my country, to my family, and highlight natin, take a wife for my son, Isaac. So nasa punto na si Abraham na hinahanapan na niya ng asawa si Isaac. Okay? Sino dito, nasa punto na siya na hinahanapan na siya ng nanay at tatay niya ng asawa? Meron ba? Nak, sige na, sobra-sobra ka na sa true love, waits. 30 years old ka na, naghihintay ka pa rin. Sino dito yung sinisipa na ng nanay at tatay niya? Okay? Kanina, may nagtaas. Binanggit ko rin kanina, di ba, nak, 44 ka na, sinisipa ka na at pinapalayas ka na sa buhay na ito. Okay? Mga mommies and daddies, nasa punto na ba kayo na pinupush nyo na yung mga anak nyo, please, mag-asawa ka na, gusto ko na magkaapo. Okay? Now, baka isipin nyo, bakit nangingialam kasi itong nanay at tatay ko? Bakit nangingialam si si Abraham kay Isaac? Now, culturally speaking, it is a must or culture sa kanila na hahanapan ng tatay ang mga anak ng asawa. So again, culture nila na yung son's wife will be chosen by his parents. So itong si Abraham, nandun na siya sa punto na yun na kailangan ko ng hanapan ng asawa si Isaac. But I don't want him to marry outside the family. I want him to marry inside or within the family. Gusto niya na magstay si Isaac sa Canaan kasi ito yung lupang pangako sa kanila ng Panginoon. Okay? Kasi diba remember, pinalipat siya ni Lord? He stepped out of his comfort zone. He traveled away from his family and he transferred to Canaan. Kasi dun pangako ni Lord, he will be father of many nations eh. Pero ayaw niya na mag-asawa si Isaac sa local girls. Okay, which madali sana kasi nandun na, I believe may mga nakakahalibilo na siya ng mga babae. Pero bakit kaya na ayaw niya sa mga Canaanites? And because kung pag-aaralan ninyo yung Genesis, it usually describes Canaanites negatively. Simple na lang, yung Sodom and Gomorrah na lang. Tignan nyo na lang yon. So, kumbaga parang si Abraham ay ayokong ma-impluwensyahan si Isaac ng isang Canaanite wife.
Baka pag nag-asawa to, mahina na to. Okay, magbago. Hindi na matutuloy yung lineage. Okay? Kasi alam niya na may pangako si Lord sa kanya. And as the father, he wanted to obey God, okay, in the who, as well as in the where. Gusto niya sundin si Lord sa kung sino ang mapapangasawa niya at saan galing yung mapapangasawa niya. Again, important po yung who at where kay Abraham kasi siya yung magtutuloy ng covenant ni Lord sa kanya to be the father of many nations. Kung mali ang pagpili ng kanyang anak, mamamali ang lineage ni Jesus. Hindi tayo aabot sa salvation. Tama po ba? But being the man of faith himself, he turned his faith on and sent his trusted servant to look for Isaac's wife. Alam niya na through this journey, he will find a wife for his son. So he believed. He knows. Amen. And that's faith. That's the faith of the Father. Believing the unseen. Believing na meron kahit wala pa. Believing na meron kahit hindi mo pa nakikita. And listen carefully, tingin kayo sa akin. Alam niyo bang dito pa lang sa verses na to, nagsimula na ang marriage ni Isaac and Rebecca? Nagsimula na ang pag-aasawa nila dahil sa pananampalataya ng tatay nila sa kanilang dalawa. Na ano mapupulot nating aral dito? Tingin kayo sa akin na mabuti. Naniniwala ako na dapat ang isang tao ay nagtitiwala at nakikinig pa rin sa mga magulang. Or spiritual parents like pastors kapag siya ay papasok sa pag-aasawa o pakikipagrelasyon. Hello? Hindi po kontrabida ang mga magulang ninyo. Youth! Taas ang kamay. Hindi kontrabida ang magulang nyo sa mga crush ninyo. Hello, mami, ayoko sabihin yung crush ko. Diba? Kasi 9 years old ka pa lang. Pero hindi, KJ. Ang mga magulang ninyo, bakit? Pwede nyong maging best friend ang mga magulang ninyo. Hindi po sila KJ. Sa sitwasyon ni Abraham, his faith built the marriage of Isaac and Rebecca. Maniwala ka, kapag in-involve mo ang mga magulang mo, madadala ka sa tamang tao. Hindi sa yung may tama. Minsan may tama ka rin eh. 'Di ba? Pero madadala ka sa tamang tao pag nakinig ka sa mga magulang ninyo. Amen. At lahat ng magulang magsabi ng Amen. Kaya mga anak, ayan. Alam nyo, pinagpe-pray tayo ng mga magulang natin. Pinagpe-pray tayo ng magulang natin sa aspeto na to. Again, let me emphasize, hindi KJ si Lord. Hindi KJ ang magulang natin. They want the best for us. But if you're in a wrong relationship right now, na hindi alam ng mga magulang ninyo, at sinasabi niya na, mag-aral ka muna. I think you need faith in your parents and obedience towards them. Sundin nyo at madadala kayo sa tama. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Naalala ko nung 13 years old ata ako noon, 14 years old ako. Hindi pa ako nagla-life retreat or nag-e-encounter. Nag-transfer kasi ako sa different school. Ayan, hindi ko to share nung 9 a.m. kasi walang mga bata doon. Okay. Tama ba? May mga bata ba dito? Youth? Feeling youth? Yes. Okay. So, nung 13 ako, lumipat ako sa school dito sa QC kasi kailangan ko ang nagpalaki sa akin mga lolo't lola ko. So, uwi na sila ng province. Wala nang mag-aalaga sa akin. So, lipat na ako kila mama. Ngayon, sa bago kong school, grabe ang pagbo-boyfriend and girlfriend. Talang talamak. Ma-OP ka kapag hindi ka nag-jowa. Okay, kaya nung time na yon nag-jowa din ako. Okay, nag-boyfriend din ako. I was 13 years old ba yung second year high school? Oo, 13, 14 years old. Bago pa ako mag-life retreat, don't judge me, okay? Okay, bago mag-life retreat to. Okay, alam niyo ba, nag-boyfriend ako, tapos yung nanligaw sa akin, Muslim.
As in, bulag na bulag ako sa katotohanan. Pogi-pogi ako, tas ang galing niya sa math. Okay, tas niligawan niya ako, tas ang ginawa ko, okay, tas sinagot ko din siya. Okay, so to make the long story short, nag-secret relationship kami for 5 months. But what made me break up with this person is paulit-ulit, wala sigurong araw na, kasi ang lakas ng trip namin, nagpa-fasting ako sa church, nagpa-fasting din siya, di ba? Alam niya na. Di ba talagang hindi kami kumakain ng baboy, mga ganon. Okay, talagang mahirap. Tapos minsan, nandun kami, nadadasal kami doon sa bahay nila. Tapos dito, hindi rin siya makatungtong kasi bawal. Ayan. But alam mo yung walang araw na hindi ko naririnig si mama at si papa sa tenga ko, kahit hindi nila alam na may boyfriend ako. Paulit-ulit na kumakausap sa tenga ko, magbo-boyfriend ka lang after college. Pagkatapos ko sagutin 5 months yun, magbo-boyfriend college, magbo-boyfriend college, magbo-boyfriend college. Tapos ang sweet ninyo, love mo siya, love ka niya. Diba? Sweet kayo, sweet. Oh, grabe. Pero secret Pero walang araw na hindi ako nagigilty na magbo-boyfriend lang kasi dapat ako after college. You know what? After, nag-life retreat ako noon, grabe yung fire, purpose, yeah! Pagkatas ng life retreat, nakipag-break ako dun sa boyfriend ko na yun. Amen? Pero what saved me from that very puppy love relationship is the obedience and the words of my parents. Magbo-boyfriend ka lang after college. Amen? Kaya mga youth, kung narinig mo yan sa magulang mo, hayaan, I pray na magmulto yan araw-araw sa'yo. Magmulto yan araw-araw. Pero kung 44 ka na, naririnig mo pa rin yan, please. Wala ka ng pag-aaral na gagawin. Okay? Hinihila ka na ng nanay mo. Amen. Birthday niya ngayon. Hindi ko napapangalanan. Amen. Yung faith ng nanay mo sumobra na to the max na parang bakit wala pa. Amen. Now, the faith of the father, the obedience of Abraham led Isaac and Rebecca together. Kaya kailangan makinig tayo sa magulang natin. Kasi po, mahal nila tayo. Sumusunod lang din sila sa kanilang Diyos Ama. Again, their faith will guide you through and to your suitable partner. Palakpakan po natin si Lord. Amen! Are you learning? Pagbigyan nyo na kasi ngayon lang nakabalik. Letter B. Sino pa? Aside from Abraham. Pangalawa po, makikita natin dito si Eliezer. Okay? Ayan. Okay, si Eleazar, pero we pronounce it Eliezer, or the connector, or for me, the spiritual guide na binigay sa atin ng Panginoon. Dahil sa faith ng mamang ito, nadala si Isaac and Rebecca together. Dahil po matanda na si Abraham, hindi na po makapag-travel, ito na po yung pinadala. Okay, to finish the job for him. And for me to look for a wife for my master is a very hard task. Tama ba? Sa mga pastor dito, hanapan mo si... Ayoko na magsalita. Parang, hanapan mo si Jan na mapapangasawa. It's a very hard task. Diba? Ayaw pa dito sa church. Diba? Gusto niya sa labas. Okay? It's a very hard task for Pastora Jamie. Hanapan si Ate Dayan. Kidding aside, for Eliezer, parang mahirap tong pinapagawa sa akin ng master ko. Pero pag isang mali lang na pagpili ni Eliezer, mako-compromise lahat. Pero talagang may binibigay si Lord sa atin na katulad ni Eli na lang para i-guide at dalhin tayo sa tamang tao sa buhay natin At nakikinig tayo dapat sa kanila. So tuloy natin yung kwento. He placed his hands under Abraham's thigh and swore, nangako siya, I will find a wife not here in Canaan, but to your place and to your family. Sobrang hirap niya to the point na ang tanong ni Eliezer, sabi niya, paano pag hindi sumama? Pwede bang dalhin ko si Isaac na lang? Sabi ni Abraham, wag mong gagawin yan. Pinaalis nga ako ni Lord dyan, tapos papabalikin mo yung anak ko. Kapag hindi sumama yung nakita mo, sige, i-release kita sa oath na yan. So the journey began. The seeking of Isaac's wife. Ito na. So pumunta siya, nag-journey sila kasama ng 10 camels.
Okay, 10 camels, and of course, yung mga goods, yung mga gifts na para doon sa babae. Ang ginawa yun, nung nakarating na sila doon sa lugar, he made his camels kneel down outside the city, katabi nung well. Okay, bakit kaya sa well of water sila tumabi? Kasi po, ang mga babae, by evening, lalabas na po yan. Lalabas na isa-isa yan. Alam niyo na kung kailan kayo lalabas. Okay? Para mag-igib ng tubig. Okay? So, strategic si Eliezer sa lugar. Alam niya kung saan siya po pwesto, kung saan madaming babae. Amen? Kaya if I were you, dapat nasa tamang lugar ka kung gusto mong mahanap ang the one. Amen? Dapat nasa tamang pwesto ka if you are looking for a partner. Gusto mo ng godly, parang John Manhilot. Lord, gusto ko ng godly. Lord, gusto ko yung mga matipuno, yung talagang may abs, yung talagang pag nag-gym siya, talagang nasa Facebook yan. Ganyan. Di ba? Parang si Irving. Gusto ko yung ganong anointed sa 6 p.m. Grabe yung pagsaserve kay Lord. Pero nasa bar ka naman. Mahanap mo ba yung mga godly doon? Di ba? Kung ako sa'yo, dito ka sa church. Nasa work in progress man, pero nandito, nagpapahubog. Amen? Kasi ayoko na mga torpe na nasa church. Hindi, huhubugin natin yan. Nasa Life for Kids pa sila. Kaya natin yan. Amen? Kaya natin yan. Ititrain natin yan. Pero kung nasa maling lugar ka, paano mo mahanap yung tamang partner para sa'yo? Amen? Gusto ko talaga yung masipag. Gusto ko yung yung talagang madiskarte. Pero nandun ka sa tambayan. Doon. Yung mga nanginginom doon, 24 hours nag-iinom. Paano ka makakahanap doon ng masipag? Alam mo, si Eliezer nasa tamang pwesto. Nasa tamang lugar. Baka mali yung pwesto mo dyan sa likod. Punta ka dito maya-may, harap ka, nasa 3rd level ka, nasa 3rd row ka, punta ka sa harap. Diba? Wala lang. Okay, dapat nasa tamang lugar ka para mahanap mo yung tamang tao. At alam nyo, kahit nasa marriage ka na, kahit kasal ka na, dapat nasa tamang lugar pa rin kayong dalawa eh. Hindi pwede na nag-away kayong mag-asawa tapos yung lulugaran mo nandun sa best friend mong babae. Hindi pwede, maling lugar. Again, si Eliezer pumunta sa tamang lugar. And there, he prayed to God. Sabi niya, isa-summarize ko na lang Sabi niya, Lord, bigyan mo naman ako ng success ngayong araw. Nandito ako sa well of water, nandito lahat pupunta yung mga daughters of this city. Please, Lord, nag-dare siya. Ito yung dare niya. Lord, kung sino man yung babae na hihingan ko ng tubig, tas paiinumin ako, siya na yon. Pero, mag-extra mile tong babae na to, na paiinumin din yung 10 kong camels. Okay? At kapag ginawa niya yon, let her be the one you have appointed for your servant Isaac. Now, I want you to listen very carefully, okay? May share ako sa inyong cultural background for you to understand this. Culture nila before is, pag gusto nilang malaman yung sagot ni Lord, because it's either yes or no, di ba? Pag nagpipray ka, sa atin may maybe. Pero sa kanila, may yes or no lang ang sagot ni Lord sa kanila. Para malaman nila yung yes or no, kung yes or no, they will cast lots. Okay, or pupunta sila sa isang pare. Mag-aalay sila ng tupa, ng hayop, tapos ang gagawin ng pare, bubuksan yung hayop. Okay, yung tupa, tapos titingnan yung lamang loob. Hindi ko na-research further, tingnan nyo na lang. Pero makikita daw nung pari doon sa loob, sa internal organs nila, kung negative yung sign or positive yung sign. Positive, it's a yes for God. Negative signs, di ko alam kung ano yun, pero it's a no for God. Okay? Cultural speaking. And sa Israel, meron tinatawag na Urim and Tumim. Pakita natin. Okay? At ito ay ginagamit ng mga high priest. Okay? So, ang high priest lang ang nilalapitan nila at pwedeng gumamit nito. Here, they will know the will of God o yung kalooban ni Lord. So, ang gagawin ng pare, may dalang 2 bato
or stick na nasa breastplate niya, isang puti, isang itim. Okay? Yung puti, yes. Yung black, no. Ang gagawin nila, for example, sila David, sila Moses, sila Joshua, gumagera. So, sa isang gera, for example, para malaman nila kung go ba sila sa gera, ang gagawin ng high priest, okay, iaalugin nila yung bato, tapos ihahagis nila. Kapag itim yung lumabas, ibig sabihin, hindi sila dapat lumaban. Kapag yes ang lumabas, ibig sabihin, the Lord will fight for you. Go. Go and lumaban na kayo. Kaya pala, minsan, diba, nagtataka kayo sa Bible, bakit ang bilis agad sumagot ni Lord? Parang bakit naririnig nyo agad si Lord? Yun pala, may tinatawag na Urim and Tumim. Now, listen carefully. Sa case ni Eliezer, wala siyang kasamang high priest. Wala siyang pagkakaste ng lots. Okay? Ang dala lang niya, ang sarili niya at ang 10 kanyang mga pets. Okay? Kanyang mga camels. Okay? And when I studied different theology books, lumabas po doon that Eliezer must have really used his faith to get his prayer answered. Walang priest, walang lots. Kasi yung master niya is full of faith. He must have adopted yung faith na yun sa sitwasyon niya. Remember, faith is believing in the impossible. Yun yung binigay sa akin ni Kuya JM kanina, prophetic. Diba? All things are possible. Faith is daring the impossible to be possible. And yun din yung sabi sa Matthew 17:20. Pakita natin yung verse. Truly, I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Kapag malaki ang faith mo, yung pinaka-imposible, katulad ng bundok na to, mapapalipat mo kapag naniwala ka. Itong binigay na example ni Jesus dito was an extreme example or a very impossible situation. But if you will believe, it will happen. Are you here? At yun yung faith ni Eliezer dito. Ginamit niya yung dare na very, very impossible. But with his faith, it was made possible. At sa buhay yun ni Rebecca, imposible na may babae na mag-aalok ng painumin ang 10 camels. Hello? Bakit? Kasi kung hindi pinainom, kung sabihin natin, hindi pinainom ni Eliezer yung 10 camels along the journey. Kasi syempre may mga stop, tapos papainumin. Let's say, hindi niya pinainom ever. Doon lang sa well of water. Kailangan makainom ang isang camel ng 25 gallons. It means si Rebecca, kailangan niyang mag-draw ng water ng 8 to 10 jars. Isang camel lang. Imaginein mo, tatravel siya, kuha ng water, travel, papainumin. 8 to 10, isang camel lang. Ilan po yon? Ilan po yung camel na kasama? 10. Imagine, inabot na sila siguro ng madaling araw. Ganon kahirap yung prayer ni Eliezer. Para alam niya na yes talaga ang sagot ni Lord sa babae na yun. Hello? And that's faith. Pinairal ni Eli ang kanyang pananampalataya. And so what happened? Sabi po sa verse 15, and Rebecca came out with a jar on her shoulder. And lumapit, tatalon lang tayo, verse 17, sabi ni Eliezer, please give me a little water from your jar. Drink, my lord, sabi ni Rebecca, and quickly lowered the jar to her hands and gave him a drink. But, tinan niyo to, sabi niya, I'll draw water for your camels too. Hello? Until they have had enough drink. Amen. Nung mga panahon pa lang na yon, imagine mo nandun na si Eliezer. Kaganyan. Tapos nag-iigib si Tapos sabi ni Eliezer, this is it.
This is really is it. This must be really the woman na binibigay ni Lord kay Isaac. Yes, successful ang journey ko. Amen. Amen. It's a yes for God kasi may Rebecca na nag-extra mile. Paano niya nalaman? Naniwala siya sa imposibleng kayang gawin ng babaeng ito. Amen. Now, what can we learn from this? May yes po si Lord sa buhay mo. Kailangan mo lang maniwala sa imposible. You must have yung faith for the impossible. Wala man tayong Urim or Tumim ngayon, pero may Eliezer ka sa buhay mo na pwedeng magsabi na, ops, siya na yon, go! Or meron ka ding Eliezer na sasabing, wait lang, parang hindi pa. Parang naninja moves lang yan. Parang hindi yan para sa'yo. Ay, naku, pag narinig mo yan, makinig ka na. Tandem na sila ni Abraham, magulang mo, tas kasama pa si Eliezer, mga spiritual parents mo, ay pambihira, guide ka na, hindi ka pa ba makikinig? Again, pag narinig mo, maniwala ka kasi kinakausap rin sila ni Lord. Wala mang Urim and Tumim, pero may Bible ka para malaman if it is a yes or no from God. Amen po ba? Taas ang mga single. Taas ang mga looking for the one or the two. Now, hindi na kami kasama dyan, pero I want to challenge you. Hello? Mga 13 years old dyan, mga 14 years old dyan. At sa mga widowed, pwede pa. Wow. Okay? Hirap-hirapan nyo naman yung prayer nyo para sa partner nyo. Hindi yung Lord, pag nag-wave siya sa Facebook, siya na yun. Ang babaw mo naman. Ang babaw ng basihan mo sa perfect partner, Lord, pag nag-reply. Hindi, or Lord, kung sino yung unang pumasok sa kwarto tapos naka-red. Siya na yun. Diba? Hindi pwede. Taas-taasan mo at hirap-hirapan mo yung challenge. Pero again, if 44 ka na, babaan mo pa. Babaan mo na. Okay? Hindi na to sa'yo, pasok. Okay? Okay? Pero kung youth ka, taasan mo yung challenge mo after graduation. Saka ako magbo-boyfriend, magma-masters ka. Or magdo-doctorate ka. Pero hindi, Lord, I will challenge myself for something harder. Para malaman mo naman na yes ang sagot ni Lord. Hindi yung madaling yes lang. Amen ba? Amen ba? Mga married at mga engaged dito, sigaw natin malakas na amen para sa mga youth natin. 1, 2, 3, go! Amen. Parang mahina. 1, 2, 3, go! Tapos na kami dyan, praise God. Diba? Pero maniwala kayo sa akin, hindi ka ililigaw ng mga impossible prayers mo kasi si Lord sumasagot ng mga imposibleng panalangin. Amen. 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 Palakpakan natin si Lord. Hiningal ako. Naranasan ko din yan, no? I tried using this. Hindi man Isaac and Rebecca, yung word sa akin ni Lord, but when I was in Canada, doon na ako nag-pray talaga. 2017, kwento ko lang na very, very light. 2017, nag-pray na ako for the two. Okay, from different heartbreaks, mga secret. Ayoko na. Sabi ko, Lord, ayoko na. Ayoko na masaktan, di ba? Sabi ko, Lord, give me a word that will sustain me after graduation. Graduate na ako nun, guys. Tapos, ang word sa akin ni Lord is Boaz and Ruth. Okay, and pinaka-highlight na word is redeem or redemption. And kasi syempre yung self-esteem ko noon, ang dami nangyari. And then, ang pangako sa akin ni Lord, the family na bubuin ni Lord through me will be a story of redemption. Ikaw mari-redeem and I will use your family to redeem more lives. Alam mo, dare ko, umiiyak ako noon, nasa baba si Ate Kinet, nasa taas ako. Hindi ako Pero silently, walang sobrang hagulgol. Pero I just declared, sabi ko, Lord, kung sino man ang manliligaw sa akin, tatanungin ko siya, kahit hindi ko man siya gusto or not, tatanungin ko siya kung anong word sa kanya ni Lord. At kapag nabanggit niya yung redemption or redeem, I will give that person a chance to court me or to,
ligawan ako. Ano ba English na ligawan? Court. Hello. Pursue. Ayan. Pursue me. Now, fast forward, 2020. Ayan. Eto na si Kuya Marco. Ayan ba yan? Okay, si Marco, we started very magulo. No? Daming nangyari na parang, may mga misunderstandings here and there. Tapos ako talagang, okay, wag na lang. Ayan. Nakikinig. Hindi nakikinig. Okay. So, nag-pursue siya. Okay. Pandemic, very, very online. Diba? And then, pwede mong sabihin, ba yan, si pastor nagpapaligaw sa chat. Ano gagawin ko? Pandemic. Alam mo, pumunta ka dito. Halika dito, COVID tayo together. Diba? So, sa chat, of course. But ilang rejection yan, ilang busted yan, pero he didn't stop pursuing. Okay, talagang makikipaglaban yan ng Starbucks, ng Yellow Cab, 'di ba? Talagang papadala niya yan. Okay, para lang, magparamdam. But hanggang sa, nagtanong na ako sa mga ate ko, kay Kuya Jan, sabi ko, ano bang pwedeng gawin? Talaga nahihirapan na ako. Kasi this person will not stop. And edi tanungin mo na. So, naalala ko bigla yung word sa akin ni Lord, 2017, di ba gusto mo patanong yung word na redeem and redemption? Sabi ko sa kanya, Marco, mag-video call tayo. Okay, so video call kami ganyan. Ano ba yung... So video call kami, pandemic, sasabihin niyo, nagsisecret relationship, hello, nag-video call lang. Ayan, so na-video call kami, sabi ko sa kanya, ano ba yung word ni Lord sa'yo? Bakit ako? Bakit mo ako pinopursue? And then, to make the long story short, he mentioned the word redeem and the word redeem. Sabi niya, gagamitin kasi ni Lord yung family ko to redeem my name, Semana. And gagamitin ni Lord yung family ko to redeem more lives. Alam mo, syempre mukha lang makikita, di ba? Yung kamay ko talagang, poker face ka, pero nanginginig na ako kasi, Lord, bakit siya? Okay, bakit pursuing a word? So, hindi ko alam. Sabi ko, okay, sige, bye-bye. Tapos, tinawagan ko si yung mga friends kong guys. So, si Narwin, si Jasper, brother, parehas kami ng word, ano gagawin ko? Di ba covenant mo yan kay Lord? Di bigyan mo ng chance. So, to make the long story short, inalaw ko siya to court me, 1 year yon pandemic. And then, 2021, Noche Buena, in-invite ko siya sa bahay, sinagot ko siya. Sa harap ni mama, ni papa, lola, ganyan. Inabutan ko siya ng iPhone, kinakabahan siya. Kaya bakit iPhone regalo ni Shobe? Pero sa loob, papel lang. Okay? May nakalagay, it's a yes. Pero hindi ko pa rin sinabi bakit ko siya sinagot. Kinabukasan, pumunta kami ng Starbucks. First couple date. And then sinabi ko na sa kanya, alam mo ba't kita binigyan ng chance? Kasi we have the same word from God. Alam mo sa Starbucks, umiiyak kami, basang-basa yung notebook ko kasi pinapakita ko sa kanya. Nagulat siya na kaya palang gawin ni Lord yun sa kanya. Okay, na pwede pala yun. Yung parang sugal siya, di ba? Redeem. Ang daming word. Ang daming Bible verse, pero bakit parehas tayo? And then from there, nagsulat kami ng malaking covenant, tapos pumirma kami, nagsanduguan kami. Tama ba yun? Blood compact. Okay. So, nagsulat ako ng covenant doon that you will use this family to redeem many lives. Tapos pumirma siya, pumirma ako. No, grabe, di ba? Impossible thing. Kapag dinare mo si Lord, nako, humanda ka na kasi tutuparin yan ni Lord sa buhay mo. Amen? Kaya girls, hirap-hirapan mo. Amen. Hirap-hirapan mo yung mga taga-Antarctica, Lord, kapag nag-fly over here. Lord, yung mga snowman magiging tao. Pag naging tao siya, yes na yon, Ate Dayan. Amen? Kaya hirap-hirapan mo parang si Eliezer at hindi ka bibiguin ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka bibiguin ni Lord. Palakpakan natin si God. Amen. Again, don't underestimate the Eliezer of your lives. They will help you and highly contribute to your partnership. And the last, letter C. Sino pang nag-contribute sa marriage ni Isaac and Rebecca? Of course, Rebecca herself. Abraham, Eliezer, and Rebecca, or the partner. Alam niyo po, ipapakita ni Rebecca na faith and obedience ang magsisimula ng relationship niyo. Hindi lang love. More than kilig and love, more than yung attraction,
faith and obedience yung nagduktong kasi sa kanilang dalawa eh. Involve yung magulang, involve yung trusted people, tas involve ka. Amen. Amen. Para mag-work kayo together. So, to summarize yung story, balik lang tayo para maintindihan ninyo. Di ba siya na? Tinanong ni Eliezer, sino tatay mo? So, binanggit na niya. Okay, ano na to? Check na to sa listahan ko. So, pumunta na sila sa bahay kasi Rebecca offered a room for Eliezer. And then there, he met her whole family. Okay? So, kinwento na ni Eliezer kung ano yung command ni Abraham sa kanya, tapos ano yung prayer niya sa well, tapos lahat yon ginawa ni Rebecca. So, na-imagine nyo yung scenario na nagugulat silang lahat, na okay, pwede palang mangyari yan? Talaga nangyari yan? So, Eli asked Rebecca and the family if pwede siyang sumama sa kanya pauwi para maging asawa ni Isaac. Pero, nakiusap yung kapatid niya, yung family niya, na pwede ba magstay muna ng very short lang? Makasama man lang namin siya. Pero sabi ni Eliezer, hindi po eh. May urgency. Kailangan ko na po siyang dalhin ngayon kasi it's a yes na po eh, from God. Now, without knowing what will happen, nakakagulat because Rebecca said yes. Amen. Then Rebecca and her maids arose, verse 61, and they rode on the camels and followed the man. So the servant took Rebecca and departed. Now, guys, Life Giver Church, Rebecca's decision wasn't out of love, but faith and obedience. She heard the word of God through this man. The promise was uttered. She followed right away. Kailangan ng faith, kailangan ng obedience sa isang relasyon. Ang hirap po nito Ang hirap po niyan. Bakit? Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung ano yung nag-aantay sa yung ugali. Gwapo ba siya o hindi? Mabait ba siya o basagulero? Hindi mo alam eh. Kaya makikita mo na hindi talaga love lang ang marriage, pero faith na kahit unknown yung future, pakakasalan ko to. Hindi ko man alam kung naliligo siya araw-araw. I'll take the risk. I will marry this person. Di ba? Kaya taas ang kamay ng mga kasal na. Come on, dali. Taas ang kamay ng mga kasal na. Congrats, dahil certified my faith ka. Yung partner mo, certified my faith, then biruin mo, pinakasalan ka. Hindi nila alam na hindi ka nagliligpit ng kama mo, pero pinakasalan ka. Amen? Amen? Hindi mo alam kung masipag siya sa bahay or hindi. Hindi mo alam kung susustentuhan ba niya yung pamilya mo o hindi. Aalagaan ba niya yung anak mo o hindi. No one knows. Pero you just believed. Do you realize that? You just believe na tong tao na to binigay sa akin ni Lord, kaya unknown man yung future, I want to choose him. Aww. I want to choose this person. At through this family, bubuo kami ng magandang generation. Amen? Sabi mo nga sa asawa mo, sige, kung katabi mo ang asawa mo, sabi mo, pasalamat ka, may faith ako sa'yo. Ayan, sige nga, huwag niyo engage ha. Okay, pasalamat ka, may faith ako sa'yo. At buti na lang, nag-obey ka. Amen po ba, Tita Ana and Aljur? Diba? Nag-obey kayo dahil yun ang nagdala sa inyo sa fruitful and missional season. Your faith towards this marriage will lead you to beautiful offsprings, nice home, and life full of contentment. That's why you have a big role, faith and obedience. Before you enter a relationship, faith and obedience. May nanliligaw sa'yo, faith and obedience. Sa loob ng pamilya, faith and obedience. Sa mga anak ninyo, faith and obedience. Faith and obedience will maintain and sustain you. Amen po. Palakpakan natin si God. Are you learning? Yes? May naiintindihan po ba kayo sa sinasabi ko? And to end this point, marriage built on faith and abundance. Faith and obedience. Nakita ko po yung verse 67. Sabi po dito, then Isaac brought her into his mother Sarah's tent.
He took Rebekah and she became his wife and loved her. Listen to this. So Isaac was comforted after his mother's death. Maybe Isaac, before he met Rebekah, he was really devastated. He lost his mom. Diba? Sobrang lungkot niya, mag-isa siya, di niya alam gagawin niya. But Rebekah brought so much comfort in his life. And I want to tell you, yun yung ibibigay ng marriage sa'yo. Comfort, joy, unspeakable joy. Kaya dapat tama ang obedience mo. Tama ang pagsunod. Dapat naniniwala ka. Marami nagsasabi, kailangan healed ka muna. Kailangan maayos ka muna bago ka pumasok sa marriage. Tama po yun. Hindi po ko argue doon. Pero may isang regalo din ang ibibigay ng marriage sa'yo. Kaya kanyang pagalingin din. Iko-comfort ka ng partner mo. At yun ang blessing ni Lord sa'yo. Amen. To conclude, a marriage built on faith will be sustained by faith. As a result, both parents will be obedient to God and will experience remarkable miracles through faith. Amen. Once again, palakpakan po natin si Lord. Ano yung number 1? Marriage built on faith and obedience. Number 2, and the last, I'm done. Marriage built on prayer. Come on. Bakit? Kasi po, pagkatapos nilang mag-asawa, sa few years ng kanilang buhay, nagkaroon po ng malaking struggle si Isaac and Rebekah. Okay, makikita natin siya sa chapter 25, verse 21. Babasahin ko. Now, Isaac pleaded with the Lord for his wife because she was barren. Okay? So, they experienced childlessness. And for me, and for all the married couples here, you know that this is a very big issue. Am I correct? This is a big issue. Alright? But something sustained this marriage. At yun yung ginawa ni Isaac. Si Rebekah, sinimulan niya yung marriage nila ng faith and obedience. Si Isaac naman, tinuloy niya yung marriage niya sa panalangin. Rebekah did something for Isaac? Yes. But Isaac is now doing something for Rebekah. That is to pray for her. Why? Kasi she was barren. Yung main purpose ng marriage, you know that it is procreation. And it was considered a blessing and commandment by God. So, sa time nila, kapag barren ka, curse and punishment po yun. In fact, here's a trivia. Pag 10 years ka nang hindi makapag-produce ng anak, pwede kang i-divorce ng asawa mo. Okay? And si Rachel, you know Rachel in the Bible, di ba? Si Rachel, sabi niya, he referred barrenness to death. Ang maging childless ka, para ka na ring namatay or patay. Ganon po kabigat. Ganon kabigat itong pinapanalangin ni Isaac. Yes? This is a serious case for their marriage. And some of you have experienced this, tama? You know how depressing it is not to conceive a child. Like nung na-miscarriage ako last year, napatanong din ako sa sarili ko na kung may problema ba ako? Will this be forever? Will I conceive ever? Alam mo, mukhang simple lang na issue sa iba, pero sa inyong mag-asawa, malaki issue yun eh. Diba? Na hindi ako makapag-anak. In fact, si Sarah, di ba, nung hindi siya makapag-anak, ano sabi niya? Makipagsiping ka na lang dito sa another woman. But not Isaac. Si Isaac po, he pleaded to God. And pleaded dyan means, sige, next slide tayo. Plead means, plead means make an emotional request. Nagpe-pray ka, tapos talagang kasama yung ikabuturan ng damdamin mo. Yung talagang may iyak, may pighati. Diba? May Lord, in Jesus' name, I pray na magkaanak ang asawa ko. Ganon. Yung plead na ibig sabihin. Para kang nasa korte. Yung plea dito, it's like you are in a court na you are giving your best to win a case.
So all sorts of emotions are felt. So for Isaac, kung mababasa natin na Isaac pleaded, meaning Isaac must have cried a lot for this marriage to work. Isaac must have knelt down many, many times for Rebecca to conceive. Nakita niyo yung efforts ni Isaac? Hindi man kita sa Bible, pero kung i-imaginein mo, ang laki ng effort para lang i-grant ni Lord na please, Lord, magkaanak kami. Ilang fasting kaya ang ginawa ni Isaac? Ilang prayer kaya ang ginawa ni Isaac? Ilang dear God kaya yung napuno ni Isaac? You know, ang ganda nung ginawa niya sa marriage niya. He didn't leave Rebecca sa pagkukulang niya. Instead, he prayed for her. Yung mga asawa natin, may pagkukulang yan. Lalo ka na. Ako, ang dami kong pagkukulang. May mga lapses ka. Meron ka hindi magagawa sa marriage ninyo. But one thing you can do for your partner is to pray for him. To pray for her. Si Isaac, he laid the foundation of his marriage in prayer. He put God in the middle of his family. He sought after God. He offered his wife to God. Ino-offer niyo ba asawa niyo kay Lord? Ilang beses na nga eh. Ilang beses ko na ino-offer. Yes, offer lang ng offer. Yes. Alam niyo po, may yes po si Lord kay Rebecca. And good news, may yes din si Lord kay Isaac. You know the story. She conceived. Kanino? Kay? Kanino? Okay. Do the math. Abraham, Isaac, Jacob, and Esau. And doon na nag-start ang fruitful 12 tribes. Amen. So this may sound too spiritual, pero saan mo pinaplant yung family mo and future family mo? Alam ko kailangan ninyo magtrabaho para mabuhay yung family ninyo. Alam ko na kailangan mo magpursige. Pero kanino ka kumakapit? Dapat kay Lord. Manalangin ka. Kung youth ka, nasa teenagers ka, nag-aaral ka, sige, maghintay ka sa tamang panahon. Pero pag-pray mo yung partner mo. Ibibigay ni Lord yan. Sa mga single dito, pray for your partner. Ibibigay yan ng Panginoon. Amen. And of course, sa mga married couple, engaged couples, pray for your partner and He will answer your prayers. Ang isang lalaki na dikit sa Diyos, ay kahanga-hanga po. Ang isang lalaki na walang ibang ginawa kundi manalangin para sa kanyang pamilya, saludo po ako sa iyo. Kasi dinadala mo sa tamang daan ang pamilya mo. Alam ko madiskarte ka. Kahit anong trabaho papasukin mo para sa pamilya mo. Pero tandaan mo na may mas tatay sa loob niyan na alam kung paano patakbuhin ang pamilya niyo. Kumapit ka sa tatay mo. Kasi tatay ka. Amen. We honor men who honor God. We respect men who cling to God. And ladies, we respect ladies who submit to their husbands, leading. Sunod tayo sa mga asawa natin. Amen. Amen. Ilagay mo yung foundation sa panalangin. Ako po, nag-commit ako to pray. Dami ko pong, hindi ako perfect na wife. Okay? And I'm still learning to be a mom. Pero, since I'm in this postpartum stage, talagang, okay, hindi ko alam baka mababaliw ako or what. Sabi ko, Lord, I need to commit to pray every day for my family. So, papakita natin yung planner ko. I decided, every Sunday planning ko, ayan, magsusulat ako ng 5 to 6 sentences na declaration for my family. Then, every morning, sasabihin ko yan. Okay, nag-commit ako, Lord, all I can do is to pray for my family. So, for example, Lord, I pray for Marcus. He will grow loving and he will grow in the fear of the Lord. Lahat yan. Tapos everyday, kahit paulit-ulit yung declaration, pinagpipray ko. Because I know, kapag nalalangin ako, paprotektahan ni Lord yung pamilya ko. Walang mintis po yan. I would always pray to Him. Amen. Sabi ko, this week will be a miraculous week for us.
We will be surprised. Tas yan everyday. In Jesus' name, amen. Pag pinupunasan ko si Marcos, in Jesus' name, Marcos will grow loving mama and dada. Tas, gagano siya. Okay, he will grow, natakot sa Panginoon, babala. And recently, nagpaano kami, annual check-up kami. Nag-avail si Marco ng family plan sa MaxiCare. So, nag-annual kami. Nalaman na lumabas sa result niya na enlargement of the heart. January po yun. So, 3-4 days kaming siya tulala. Tapos, alam mo, grabe, nasa-stress ako. Postpartum pa ako kasi si Marco namamaalam na. Shobe, basta ako, may insurance ako. Pag namatay ako, may 2 million ka sa bangko. Kasi ko, wait lang. Hindi ko kaya marinig yan. But, sa fear na yon, sa anxiety na yon, I chose to pray. Marco will be healed in the name of Jesus. Sabi ko, mali ang x-ray in Jesus' name. After few days ata, or 1 week, nagpa 2D echo siya. Nalaman na hindi enlarged yung heart niya. Amen. He was, kailangan pa niya ng medication, pero praise God. hindi malaki, di ba? Yung heart niya kasi bata pa si Marcus, di ba? Kailangan pa namin. Marami pang mission together. But that's what prayer can do. God will hear you for your family if you will just invest your time in prayer. Question, are you still praying for your wife? Are you still praying for your husband? Pag nasa pighati siya, pagpipray mo ba siya? Or are you praying together? I pray na simula ngayon, ang pundasyon ng pamilya nyo ay panalangin. This is all I can do. Wala akong pera, pero kaya kong manalangin para sa iyo. Singles, pray for your future partner. Ang dami pang problemang darating. Bills, tuition fee, losses, victories, fights, misunderstandings, etc. Whatever it may be. Listen carefully. When a spouse or a partner knows how to pray for the other, nothing will be impossible for the both of them. Parents, if you will pray for your children, nasa maling landas man sila ngayon, pray for your children. At aayusin ni Lord ang kanilang mga buhay. Walang hindi mapagtatagumpayan sa isang tao na kapit sa panalangin. Amen. Amen. Build your marriage on faith and obedience. Have faith on your husband. Nakikita mo man siya ngayon, hindi, naniniwala ako. We will serve God together. Hindi mo man nakikita na ito, umaasenso yung buhay niya. Hindi, I have faith. May faith ako nung pinakasalan ko siya, magkaka-faith din ako ngayon sa loob ng marriage namin. Panggigilan mo. Faith mo ang magdadala sa inyo sa victory. Now, to summarize, again, build your faith and relationship on, build your family on faith and obedience. Kasi ito naman yung dahilan ba't kayo nagkatagpo. Faith ang nagpa-oo sa'yo sa marriage. Obedience ang nagpagalaw sa'yo sa marriage. Yun din ang magsusustain sa inyo hanggang dulo. Build your family in prayer. Why? Kasi protektahan ka nito. Walang perfect na relasyon, magkakasakitan. Pero kapag may 3 ka nito, tama ang tatayuan mo. At magiging successful ka. Pananampalataya, pagsunod, panalangin. Pananampalataya, pagsunod, panalangin. Then, we will look up to you. You may not have a perfect marriage, pero your marriage or your relationship is an example to us. Kasi binild mo yung family mo sa foundation na ito. Amen. Sino dito nagko-commit sa 3 bagay na ito? If you are that person, I want you to stand up. Thank you, Jesus. Iba-iba tayo eh. Magulang, yung ilan sa inyo. Bagong kasal, matagal na kinasal.
ikakasal pa lang, nagpe-pray para sa dawan, bata pa, kailangan mo ng pagtapos ng pag-aaral. Iba-iba tayo ng sitwasyon. Pero lahat tayo dadalhin sa faith, obedience, and prayer. Decide today, I will build my family in these 3 things. Hindi natin kailangan sumigaw, hindi natin kailangan umiyak. It's just a decision. Conviction. Decision with conviction. It's now or never. I will build my family in these 3 things. I want to talk to the youth first. I want you to lift up your hands, youth and singles. I challenge you right now. Involve your parents. Involve Abraham in your life. Involve your Eliezer in your life. Involve mo yung mga spiritual mentors mo sa'yo, sa buhay mo. Hindi sila kontrabida sa buhay mo. Hindi sila KJ sa'yo, sa love life mo. But they are there to guide you, to sustain you. Kaya makinig ka. Magtiwala ka na kinakausap rin sila ng Panginoon. Youth, walk in faith. Obey God. Obey God na mag-aaral ka muna bago ka pumasok sa isang relasyon. And decide today na habang nag-aaral ka, pray for your future partner, but pray also for yourself na hubugin ka ng Panginoon. Thank you, Jesus. Right now, I also want to pray for those who are in a relationship. I want you to lift up your hands. I think it's time for you to obey. Obey when it comes to purity. Ilang taon na ba kayo? 5 years, 6 years, 7 years? I think it's time to level up. Obey God by entering the most blessed season, and that is marriage. Build your relationship in faith and obedience. Si Lord bahala sa kasal mo. Si Lord bahala sa pamilya mo. But obey right now. That you will never give in to lust. You'll never give in to any kind of impurity. Hindi deserve ng partner mo yan. So right now, I challenge you, obey, 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 obey. Pray for your partner na manampalataya sa susunod and higher level of your relationship, and that is marriage. I pray for all those who are in a relationship that you will protect them, you will guide them in the name of Jesus. You will sustain them as well. Makikinig sila sa kanilang mga magulang at hindi nila isasara ang kanilang mga tenga, but cause they will let these people guide them to a beautiful marriage in Jesus' name. Amen. At sa mga may asawa po ngayon, I want you to hold hands. Decide today as a couple to build your family in faith. Sinimulan nyo na ang pamilya nyo ng pananampalataya. Sumunod na rin kayo. Kaya nga kayo nandyan ngayon. Dahil sumunod kayo. Pero huwag nyo hayaan na maputol yan. Hayaan nyong maipasa mo yan sa inyong mga anak. Believe in your husband. Believe in your wife. In the name of Jesus. Pray for your spouse. Hindi sila perfect. Magkakamali sila. Madi-disappoint ka nila. But right now, in Jesus' name, decide today, I will pray. That's all I can do. Yun lang yung kaya kong gawin para sa asawa ko. Ang ipanalangin siya. Hindi ko siya kayang baguhin, pero ipapanalangin ko siya sa pangalan ni Jesus. And baka sabihin mo, wala naman akong asawa. May anak ako. I'm also talking to you. Parents, single parents, pray for your family. Pray for your children. Mga anak ninyo ay mahanap din ang tamang tao sa kanilang buhay. I pray that the hand of God will be upon you in Jesus' name as you discipline them. Ikaw ang Abraham ng pamilya, kaya susunod sila sa'yo. Father, everybody lift up your hands. I pray for each and every one of us.
Every family is yours. Every individual is yours. I offer all of them into your loving hands. Walang plano ng demonyo ang magpa-prosper sa kanilang buhay. They will experience life to the fullest. You will guide them in Jesus' name, and they will be an example to the next generation. I speak abundance. I speak love. I speak peace in every relationship. I speak for provision in Jesus' name. And I declare that the Word of God will be upon you and will be in the center of your family and in your relationship. Maraming salamat po. In Jesus' name. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Thank you, Jesus. Let's sing this song. Let's worship Him. Hallelujah. Sige po, once again, palakpakan po natin si Lord for that powerful message. Ayan, sige po. Sige nga po, once again, palakpakan po natin si Lord. Thank you, Reverend Mitch, for that powerful message. Amen. Na-bless po ba tayo? Sige po, makakaupo po tayong lahat. No, grabe po, napaka-powerful na message from the Lord. Diba talagang, what really resonated with me sa message ni Rev Shob ay talagang pagtama po yung foundation mo. No, whether that will be in your marriage, di ba, in your relationship sa pagpapamilya, it will really result in stability and longevity. Amen po ba? So tamang pundasyon, di ba, ma-ensure that our marriage, no, our relationship will really become stable and grabe po ang longevity. So palakpakan po natin si Lord. Ayan, so sino po excited na i-apply po yan sa kanilang buhay? Amen, sabi nga ni Rev Shob kanina, no, di ba, whether you are single in a relationship at married ka, applicable po ang message po na yon sa atin. Amen? So yan, so before we proceed po, no, we just want to showcase po sa inyo ang ating mga announcement po dito sa ating simbahan, dito sa ating family. No, so this coming March 6 to 8 po ay ang ating bagong batch ng Life Retreat. Ayan, palakpakan nga po natin ang mga delegates natin. Sino po ang nag-apply for our bagong batch po ng Life Retreat? No, so that's March 6 to 8. Siyempre po, no, pag wala pong life preparation, hindi po kayo makakapag-undergo ng life retreat. Tama po ba? And also, another part po ng ating Life Giver News, ang School of Discipleship. Ayan, batch 26 po, no, ng ating School of Discipleship. So, ang jump start po is on March 15. So, sa mga hindi pa po nakakapag-apply, di ba, hindi pa nga nakakapag-submit ng mga kung ano-ano. So, ayan, so go lang po tayo sa ating website para po ma-push through natin ang ating School of Discipleship application. Ayan, and also, no, so wag po nating i-miss out ang ating mga Puso merchandise. Ayan, Puso merchandise po sa ating Shopee and Puso website, no. So you can follow po ang ating mga accounts diyan para po hindi po tayo mahuli, no, sa mga merchandise po natin. Ayan, and also Puso Planner. Ayan, speaking of our merchandise po, no, ayan, Puso Planner and Dear God. So ayan po, naka-flash diyan ang mga price sa screen. And syempre po also, Discipleship Tracker is also now available po. So yan, so for only 100 pesos, makakapag-avail na po kayo ng ating Discipleship Tracker. Ayan, and syempre po, this coming February 25 po, no, so sino po ang mga katulad kong youth? Ayan, so mukhang youth, di ba, feeling youth? So ayan po, no, February 25, 3 p.m. po, meron po tayong youth gig.
So we do hope no na magkita-kita po tayo. Nakakaraman talaga youth no. Magkita-kita po tayo sa ating youth gig this coming February 25. At syempre, sa mga looking forward no, nag-a-anticipate na baka dito na nila ma-meet ang kanilang mga datu. So ayan po, February 25, Elliptical Singles Night Out. Ayan, no? So sino po ang pupunta dyan? Elliptical Singles Night Out. That's for 100 pesos po. So invited po kayo, no, to join ang ating night out po ng Elliptical, Life Giver Elliptical. Amen? So palakpakan po natin si Lord. Ayan, and syempre po, no, dahil tayo po ay family, we don't want to miss this opportunity as well na i-welcome po ang mga bagong parte ng ating pamilya. Ayan ang ating mga VVIP. So we have 5 new friends po in the house. Palakpakan nga po natin. So we want to invite you po to stand up, no? Yung mga new friends, may sticker po na linagay sa kanila. Sige po, invite po natin sila tumayo. And kasama po yung mga nag-invite, no? 5 new friends. Ayan. Sige po, meron pa po ba? Sa taas po, ayan. Ayan, ayun. Grabe, sige nga po, Life Giver, welcome natin sila. 1, 2, 3, go. Welcome to Life Giver Family. Sige po, tayo lang po kayo. No, we want to pray for you po. So ayan, welcome po sa Life Giver Family. We want to know you more po sa aming pamilya. And gusto ko pong malaman ninyo no, na this is more than the church, but this is a family po na excited kami to also grow, to partner po with you dito sa aming pamilya po. Amen. So later on po, no, meron po tayong lounge sa baba wherein we will cater you po. Pagbibigyan po ata nila kayo ng Starbucks at kung ano-ano, no? So, but before that, we want to extend our hands po para maipag-pray po namin kayo. Okay lang po ba yun? Sige po, Life Giver Family, let's extend our hands to them. Lord, salamat po sa buhay ng mga bagong kaibigan, buhay, Panginoon, ng aming mga bagong kapamilya ngayon, na naniniwala kami, hindi po ito aksidente na dinala mo sila dito, makarinig ng iyong napakagandang salita, Panginoon. And katulad po ng message na aming na-receive kanina, we believe, Lord, that they also decided in their hearts to really make you the firm foundation po ng kanilang buhay, Panginoon. Lord, kami ay excited sa mga makabagong mararanasan nila galing sa'yo, and we are more than looking forward, Lord, na makasama pa sila sa journey na ito, Lord, in this Life Giver discipleship na paparanas mo sa kanila. Salamat po. We honor you, Lord. We bless your name. In Jesus' name. Amen. Amen. Sunod lang po tayo no, dun sa meron pong new friends na karatula, and then we will welcome you po sa lounge sa baba. Amen. So sige po, tawagin ko po ulit si Rev Mitch for our benediction. Thank you, Zion. Ayan, tayo po tayo. Ay, Coach Sandini pala to. Okay, tayo-tayong lahat. Are you blessed? I pray that you will be able to share this message also to your friends, to your life group, para tama ang foundation ng ating marriage. Taas po natin ating mga kamay. Just say amen after every word po na i-release ko. No? May the Lord richly bless you and your children. Amen. May He keep you from falling and make you stand unblemished. Amen. May His grace work in you. May His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. Amen. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Amen. Receive this from Jesus Christ, the Life Giver. when fellowship ends. Abundant life begins. God bless you, Life Giver Church. Nandito po kami ni Pastora Lovely to pray for you kung meron gusto magpa-pray over. God bless you, everyone.